po, let's greet one another. Ikot tayo, 10 tao. Sabihin mo, mahal ka ni Lord. God has been so good. He's faithful sa lahat ng panahon. Amen. Let's pray. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang pinakamalakas ang Diyos. We are jam-packed. Grabe. Punong-puno ng pagmamahal, ng apoy. Amen. Ang lugar na ito, though challenge tayo ngayon, but I believe that God is sovereign. Amen? Amen. Let's pray, Lord. We thank you because you're faithful. Hindi man namin naiintindihan ngayon. Lord God, some may mga pinagdadaanan, but we believe, Lord God, that you are good. You are true to your promises. You are faithful, Lord God. And naniniwala ko, Lord God, na hindi aksidente na nandito kami. You planned this very moment, Lord, to encounter us, Lord God, to literally speak to us, Panginoon. And Lord, from the front to the back, Lord God, wala kang lalampasan, Lord God, ngayong hapon na ito. Whether this is our first time, whether nandito kami online, on-site, Panginoon, naniniwala ko, Lord God, na may gagawin ka sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen! Pinakamalakas na palakpak sa Diyos! Yakapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mahal kita, kapatid. Sige, pwede ka nang umupo. This might be the hardest. Wala. Sabi ko, bakit ngayon ako magpe-preach? But hardest preaching, but let's get it on. Let's get started. Amen? Amen. Hinga muna tayo, no? Sige, palakpakan natin si Lord. Welcome sa mga pumapasok pa lang. We have new people in the house. Welcome po. Ang tanong ko ngayon, ayan, paano kung isang araw, yung matagal nang nawala sa iyong buhay ay biglang bumalik? Uy. Yung akala mo, nakalimutan na niya yung utang mo. For 19 years. Diba, hindi mo na nakita yung taong yon, sabay isang araw, nabuhay yung taong pinagkakautangan mo at sinisingil ka na. O kaya naman 5 years, akala mo tapos na, okay na, sabay nabuhay yung ex mo. Uy. At sinabing, pwede ba nating subukang muli? Naku, yung mga ganyan, wag kang papayag. Sabi mo, wag kang papayag. Okay. Eto gawin nating literal. Paano kung may namatay kang mahal sa buhay? Pero binuhay ni Lord. Anong gagawin mo? Siguro some of you, bumalik ka lang, nakakatakot din. Yan pong pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo ba, sa buhay natin, sometimes God allows delays and wait on purpose. Para pag gumalaw siya, alam natin na walang ibang gumawa nun kundi ang Panginoon lang. At alam nyo ba that there is a story in the Bible that shows this exact kind of moment. Yung situation na akala mo lahat ay tapos na, pero hindi pa pala. Isipin mo, diba, nag-funeral service na sila. Sinil na yung tomb. At yung worst part is, nangangamoy na ang bangkay. But Jesus showed up. And everything changed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabay-sabay nga nating sabihin, when Jesus showed up. The title po of God's message to us, for us today, is The Miracle Beyond the Grave.
This is so timely. Actually, series po namin ito sa Elliptical. And this very day, it's very timely po, no? Na mapag-usapan po natin ito at mapag-aralan natin. This is the story of Lazarus. Kilala niyo ba si Lazarus? Hindi lang po ito miracle, basta-bastang miracle lang. Ito po ay isang message. A message for you and me today. Ready na ba kayong marinig yung story kung papaano bumangon ang patay? At kung papaano rin bumabangon at pwedeng bumangon ang mga namatay nating mga pangarap. Ang mga namatay nating sigla. So today, I want you to all, so stand up on your feet and let's read the verse in John chapter 11 verses 44. Very short lang po ito. Kaawaan ako ng Diyos. Let's read it together. John chapter 11 verse 44, go. Bless the reading of the word. Pwede ka nang umupo habang pumapalakpak. Ang sarap, no, that we read the scripture together, ninanamnam natin ang salita ng Panginoon. Well, hindi na po natin babasahin ng buo, yung buong verse, no, kasi papasadahan naman natin siya mamaya sa mga points. But Jesus said to them, I love that phrase, no, na sinabi sa verse, take off the grave clothes and let him go. Just to give you a little background, the reason po bakit sinulat po ito ni John, okay, hindi lang para magkwento. Diba? Meron siyang gustong patunayan. Gusto niyang pakita sa lahat, sa ating lahat, na si Jesus po ay hindi lang teacher. Are you here? Pero healer din siya. Diba? Siya mismo ang anak ng Diyos. Kasi sa sobrang daming ginawa ni Jesus, kung isusulat pa ni John, ay grabe po, hindi nakakayanin, sobrang dami na talaga. Kaya nag-focus si John sa signs and miracles that all points to Yeshua. Now, in chapter 11, dito na natin makikita yung sixth sign. Ano yun? Sabi mo nga, it's a sign. And that is the resurrection of Lazarus. Hindi lang po ito simpleng miracle from the grave, pero literal, ito na po, dito po pinakita ni Jesus that He can defeat death. Lahat po ito kasi may purpose. Gusto ni John na makita natin na si Jesus po ang sagot sa lahat ng problema. Si Jesus po ang sagot sa grieving natin. Si Jesus po ang sagot sa utang mo. Pero magbayad ka rin, mag-effort ka din. Si Jesus ang sagot sa sakit mo. Amen. And also, in the story, pinakita ni Jesus na hindi siya late. Hindi rin siya early. But He is on time. And we can trust Him with everything, even our own lives. So what is the miracle beyond the grave? What can we get from this story? Are you ready? Sabi mo nga sa katabi mo, are you ready? Siyempre sumagot ka, sabi mo, I'm ready. Yanig-yanigin mo, sabi mo, ready na ako. Two important things po na makukuha natin sa story na ito, and let's begin. Number one, I want you to know that delay is not denial. In John chapter 11, verses 5 to 6, I love this verse that says, now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kakapatid po sila. So when He heard that he was sick, He stayed 2 more days. Sabi dito po that Lazarus was sick. Sabi mo nga, may sakit. So habang tumatagal, napansin ng magkapatid, teka, parang lumalala na yung pakiramdam at yung sitwasyon at yung sakit ni Lazarus. At alam niyo po ba, nagpadala sila ng messenger to Jesus? Kasi alam naman natin that Jesus is here and there, traveling to villages, towns, and cities. Talagang grabe po talaga ang ministry ng Panginoon. Kaya nagpadala sila ng messenger to Jesus. Sabi niya, punta sila
sa Panginoon at sabi ng messenger, the one you love is sick. Sa phrase pa lang po na yon, alam mo, magugulat ka, alam na ni Jesus kung sino yung tinutukoy nila. Si Lazarus. Si Lazarus. Pwede kasing, Pas, may sakit po si Carl. Tama? Diba? O kaya, may sakit po yung anak ko, kung sino man, huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Diba? Pag-pray po natin siya. Pero magugulat ka, no, sinabi ng messenger, the one you love is sick. At alam na alam po ni Jesus kung sino ang tinutukoy ng mga messenger. Ganun po ang relationship nilang dalawa. Jesus loved Lazarus so much. Meaning, mahalaga itong tao na ito sa kanya. They have been good friends. Sinusuportahan ni Lazarus at ang kanyang mga kapatid ng Panginoon sa kanyang ministry. Kaya I believe doon nag-start ang deeper relationship. So kung mapapansin din ninyo, bakit parang walang sense of urgency si Jesus dito? Napansin nyo ba? Kasi nung sinabi, may sakit po yung mahal nyo, tapos nagstay pa daw siya ng ilang araw? 2 araw. Diba? Kasi sabi, nakarating kay Jesus yung news, sabi niya, Jesus, si Lazarus po, ano nangyari? Diba love mo siya? O bakit? Kasi po may sakit. Yun na nga, may sakit na, parang 50-50 na. Ganun ba? So punta na tayo, Lord? Sabi ni Jesus, wait. Ang sakit, no? Minsan parang, okay ka lang? Maluba na yung tao, tapos you will just stay for another 2 days. Are you here? Jesus intentionally delayed going to him. Why? Na at first, hindi talaga natin maiintindihan bakit inalaw ito ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo talaga lahat maiintindihan. So when Jesus heard that Lazarus was sick, again, he did not rush. He stayed. He waited. He paused. He stayed calm. Kaya in our lives, hindi laging sugod ng sugod. Learn to pause and pray. Here's Jesus. Jesus paused kasi there is a reason. He has a plan. Meron siyang timing. And mind you, His timing is perfect. Okay, so pastora, sabi mo kasi, di ba, love ni Jesus si Lazarus, tama? Yes. Di ba po may kasabihan, love equals instant action. Ibig sabihin ito, when you truly love someone or something, hindi ba tayo mag-hesitate or nag-hesitate na umaksyon agad, tama? Naalala ko na nasiraan kami, dito malapit sa Viluna, no? And nagulat kami because tulungan mo naman kami si Kuya Joseph ng amin. Tinulungan kami kaagad. Sige, wala kang gagawin, pupuntahan kita dyan. At shout out sa mga go na pinuntahan din kami kaagad. Diba? Yung immediate action, kailangan ko ng tulong. Nasiraan kami, hindi namin alam ang gagawin. Sige, wala kang gagawin, pupuntahan kita. Come on. You show your love through immediate actions. Hindi lang puro salita. Amen. Sabi siguro ng iba, nako, di ba, Pas Jamie, thank you dahil dyan, pag inutusan na ako ng nanay at tatay ko, hindi muna ako magre-respond. Wow. I-delay ko muna. Kasi bakit? Sabi ng Bible, si Jesus nga, di ba, hindi agad umaksyon. Are you here? Di ba? Mali po, hindi ganon. Kasi si Lord may siguradong gagawin. Tayo minsan walang gagawin. Amen. Diba? Mas pasok sa atin yung love equals instant action. Pero sa case po ni Jesus and Lazarus, iba. Kasi Jesus already knew, alam niya. He knew the sickness. He knew the sorrow. He knew the suffering. He knew the battle cry. Kasi tayo, minsan gusto natin agad-agad makuha ang pinagpe-pray natin. Gusto natin, pag nagpe-pray tayo, Lord, sagutin mo ako kaagad, ha? Pero minsan, tamad naman tayong maghintay.
Gusto mo praise, sagot. Sabi ni Lord, paano kita sasagutin? Ayaw mong maghintay. Kaya wait muna. May 8, punta na. Join na, kasi hindi lang po ito para sa youth, mga Gen Zs, but I pray that the Lord will just give us the anointing to wait and be prepared for the second coming. So this is for all. Sabi mo sa katabi mo, this is for all. Gusto nga natin ngayon, di ba, puro instant. Lahat instant na, ano ba yung mga instant? Pagkain instant, pagyaman instant. Pag kinlik mo to, mananalo ka ng 1,000,000. Pag-click mo, okay, it's a scam. Di ka lang na-prank, na-scam ka pa. Ikaw na talaga. Diba? Instant what? Pagyaman? Nawala yung sense of beauty ng waiting. In our limited, selfish view, itong delay po na ito ay denial na. Tama po ba? But it was actually part of a greater purpose. Kausap pa po ba ako? Kasi tayo, ang view natin is myopic. Ang past at ang present lang ang nakikita natin. Tama. Nagkakaroon tayo ng focalism na pag nag-focus tayo sa isang bagay, lumalabo na ang kapaligiran. Mahal ko siya. Sa kanya lang ako nakatingin. Pero yung ibang bagay sa paligid mo, yung spiritual life mo, yung relationship mo with the Lord, lumalabo na rin. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. But not God. He knows everything. Omniscient si Lord. Sovereign si Lord. He knows the past, the present, and the future. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Pero ikaw, hindi lahat alam mo. Pero ako parang alam ko yung kinain mo kaninang lunch, Jason. Sinigang, kasi parang may dahon pa. Joke lang, ano bro? Kahapon pa, so it's a sign. Darating na si Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ang gulo niyo talaga. Sino dito pag nagpe-pray ka kay Lord, nanginginig-nginig ka pa? Lord, sabi mo, hear me, na parang hindi naririnig at hindi nakikita ni Lord ang sitwasyon mo. Tapos sisigaw-sigaw ka, di ba? Pinapagalitan mo si Lord. Lord, naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba ang sitwasyon ko? Wow, di ba? Oh Lord, di ba? Tinalikuran mo na ba ako? May ganun ba talaga? May ganun pa ba kayo? Ha? O ganito? Di ko alam sa inyo, no? Nandyan ka ba talaga, Lord? Gusto natin ng proof na talagang He listens. Wow, si Lord pa talaga, ha? Yan ang problema minsan. Nagpapanik tayo. Siguro sabi ng iba, ikaw na yung Christian. Oh. It's not about that. I just know who my God is. Bakit? Kasi dinaanan ko na yan. Anong ending? Napahiya lang ako kasi sasagutin din pala ni Lord yung panalangin ko. Not in my own timetable, not in my own terms and conditions, but in His timing, His terms, His condition, because He is God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga ni Bishop, di ba? Sabi niya, ang Diyos minsan pakakabahin ka lang, pero hindi ka niya pababayaan. Sino dito pinakaba ni Lord? Sige po, taas ang kamay. Sino rito yung parati siyang pinapakaba ni Lord, taas ang kamay? Gusto ko lang pong malaman mo, di ba, na hindi ka niya pababayaan. That's our God! Kaya nga this verse in John 11 reminds us that He hears us even before we speak. Di ka pa nagsasalita, pinakikinggan ka na, tapakinggan ka na ng Panginoon. Sino rito minsan sa prayer niyo, wala na siyang masabi? Di ba yung pag nag-pray ka, yung, Lord, iiyak ka na lang. Iiyak ka na lang. Dun sa prayer mo. Alam mo, sabi ni Lord, nak, di ka pa nagsasalita. Alam ko na. At
hindi ka pa nagsasalita, may sagot na ako. Palakpakan po natin ang Diyos. Akala lang natin silent siya. Diba? And akala lang natin that He is ignoring us. Well, siguro posible if puno ka ng kalokohan at kasalanan. Sabi nga ng Bible, God's eye are too pure to look at evil. Kaya ang thing dito ngayon is repent din pag may time. Hindi mo nga sa katabi mo, repent din pag may time. Alam niyo po ba that delay is for our protection? Gusto niyo ba malaman how God wants to punish you? To punish you, ibibigay ni God sa iyo lahat ng gusto mo kahit hindi ka pa handa. But to protect you is to withhold the things from you. Kasi alam niya ang tamang panahon kung kailan niya ibibigay. Delay means to hold back, to slow down, para magkaroon ng time for our preparation. Sabi mo nga, preparation. Kasi kung hindi ka handa sa blessing, pwedeng ikaw or yung blessing ang masira. Pag binigyan ka kaya ni Lord ng 1 billion ngayon, mahimatay ka na lang eh. Di ba? Anong gagawin ko sa 1 billion, Lord? Matutulala ka na lang eh. Alam ko na. Pag hindi ka handa sa 1 billion, pwedeng masira yung 1 billion o yung buhay mo. Kaya sabi ni Lord, nak, di ko pa bibigay yung 1 billion. Isa muna. Piso. Okay na yan. Basta ready. Are you here? Are you here? Kaya instead of, Lord, hear me, sabihin natin, Lord, I have heard you. I have heard of you, Lord. I have heard of your miracles. I have seen of your greatness during this grieving season. I've heard your faithfulness. I've seen how you moved before me, in this church. And I trust you, Lord, that you will move again. Yan po ang faith. Diba? Kaya nga, delay is not denial because it is a sacred pause to grow our faith and to prepare us and see God move. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, delay is not denial. So kung feeling mo, bakit wala ka pang jowa ngayon? Delay is not denial, Coach Lovely. Amen? Diba? Darating ka din doon. Huwag ka lang maging denial. Iba pala yun. Okay. Delay is not denial. Second, about this miracle beyond the grave. I want you to know that the end is not the end. In John chapter 11, verse 40, it says there, Jesus said to her, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Ito na po. Are you ready? So dumating na si Jesus after 2 days. Okay? Sinalubong siya ni Martha sa gate. Pero ang bungad, Lord, kung napaaga ka lang, buhay sana yung kapatid ko. Sagot ni Jesus, mabubuhay ang kapatid mo. Sagot ni Mary, Lord, alam ko naman, pero sa second coming. Ano sabi ng verse 25? Tignan natin. Sabi niya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Even though they die. Ano sabi ng verse? Maniwala ka. Then, you will see, pag naniwala ka, saka ka lang makakakita. Paano mo makikita hanggang ngayon hindi ka naniniwala? Faith first, then you will see the miracle happen in your life. Sumagot po si Martha,
Yes, Lord, I believe. Ikaw ang pinadala. Ikaw ang anak ng Diyos at ikaw ang Messiah. Now, listen up. Huwag tayong to see is to believe. Sinasabi ni Jesus, believe first, then you will see. Pero si Mary, hindi muna sumunod. Ginawa niya, nag-mourn. That's good, nag-mourn. Pero eventually, sumunod din. Same response. Sabi rin niya, Lord, kung napaaga ka lang, buhay sana yung kapatid ko. Are you here? Why? Kasi they are grieving. Hurt sila eh. At higit sa lahat, hindi nila alam ang plano ng Panginoon. Yes, alam nila na kayang pigilan ni Jesus yung death, pero, sabi mo nga, pero, nawalan sila ng faith. Nawalan sila ng faith na kayang i-reverse ni Jesus yung nangyari. They have faith, but limited. Ano sabi? Lord, kung napaaga ka lang. Sayang. Tubungad nila. Lord, kung tatanong ka ngayon, Lord, bakit ang aga mo kinuha si Kuya Carl? Lord, iba? Sana kahit malang after ng LPF. May conference pa. Selfish ambition pa rin tayo. Gusto pa rin natin sa convenience natin. But here, we trust God. And we believe in Him. But sometimes, with conditions, sana after na lang. O sana after na ikasal. O sana pag nabili na niya na kami lahat. Pero hindi. Sa mga unanswered prayers natin, how do we go to Jesus? Or do we question Him? Siguro some of you, you are here, dami mong tanong sa isip mo. Or nagsistay lang ba tayo sa grief and problems natin until kainin na lang tayo ng lungkot at problema? You know, it's okay naman to ask God. Diba? Sabihin mo lahat ng problema mo, iiyak mo lang lahat. Pero imbis na why, Lord, bakit mo hinayaan mangyari ito, Lord? Mukhang ito ata ang mas magandang tanong kaysa dyan. Lord, ano po ang gusto mong matutunan ko sa sitwasyong ito? Lord, paano maluluwalhati ang pangalan mo sa sitwasyong ito? Palakpakan natin si Lord. Kasi for them, wala na eh. 4 days na. Patay na. Bulok na yung katawan nito. Mabaho na. Imposible na. Patay na nga eh. Kaya sabi ni Jesus, nasan ba si Lazarus? And they replied over here, Lord, in verse 33. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. In verse 34, where have you laid him? Jesus said, he asked, come and see, Lord, they replied. And after that, in verse 35, Jesus wept. Jesus wept. Dito po tinala ang pinakamaiksing verse sa Bible. Pero may napakalalim na emosyon at kahulugan. Good News Life Giver, umiyak si Jesus. Katulad natin, umiiyak tayo ngayon sa maagang pagkawala ni Coach Carl. Same with Jesus. He wept over the loss of his great friend, Lazarus. Why did Jesus weep? Diba? He was moved. Naawa siya. Nagpakita that He is 100% God, but He is also 100% man. Are you still here? Umiyak, pero may ginawang solusyon. Love kasi niya si Lazarus eh. And also, nag-grieve si Jesus. Talagang umiyak, may lalim yung talagang ang sakit nung naramdaman niya. Di lang siya umiyak kay Lazarus, para kay Lazarus, pero naiyak din siya sa brokenness ng mundo. Na ito maaaring
pupuntahan. What's that Tagalog word? Oh, I don't know. Ha? Kahihinatnan. Thank you. Na mga taong hindi kilala ang Panginoon, lahat tayo mamamatay. Pero paano isang taong hindi kilala si Lord? Kung nasa deathbed na siya, at naghihingalo na siya, hindi niya na madadala ang lahat. Ang madadala lang nating lahat ay ang faith, ang relasyon natin sa Panginoon. Doon naiyak ang Panginoon. This is the reality of people. Na isang araw, mamamatay ka din. Mo sabihin sa katabi mo ngayon yan. Please, wala pong susunod kay Coach Carl, ha? Magpalakas, sabi mo sa magpalakas tayo, ha? Walang mamamatay. I pray no ma-rapture tayo lahat. Sino rito gusto sumama sa rapture? O gusto niya lahat aangat kami, siya maiiwan? O ingat, di ba? Come on! Sino rito gusto lahat tayo ma-rapture? O sabi mo sa katabi mo, magbago ka na ng buhay mo. Yan ang sagot. Nakita ng Panginoong Jesus si Lazarus at nakita rin ng Panginoong Jesus yung epekto ng kasalanan sa creation at sa buhay ng isang tao. The pain of separation and grief, the torment, the death, the suffering and loss. Ang bigat po ng kamatayan. And that's what sin does. It kills, it destroys. Pwedeng spiritually, physically, it separates us from God. Kaya sabi mo sa katabi mo, mandiri ka na sa kasalanan. Darating na si Lord. Our goal is not to be perfect, but to live a life that makes difference. Yung iba ka sa iba. Last week po, may pumunta rito no, si Mr. Joseph and we studied about the second coming of Jesus. Nakakita siya, 12 years pinag-aralan niya yung signs at lahat ng signs na yun nangyayari na in our time. 12 years inaral niya, ito yung sign, ito yung sabi sa Bible na sign, ito yung sign na nangyari ngayon sa mundo. At dito sa pattern, makikita mo talaga, no, na talagang seryoso ang Panginoon sa atin. And we are in the last cycle. Alam niyo po ba yun? Meaning, malapit na. Mahirap na madatnan ng Panginoon na nagkakasala. Seriously. Dapat po ngayon, Life Giver Church, utak end times ka na. Ano utak end times? Natrabaho ka, yes, pero dapat utak end times ka. Dapat handa ka sa pagpabalik ng Panginoon. Hindi, okay lang yan. Ano muna tayo? Jamming muna kami, inom-inom muna kami. Paano pag dinatnan ka ni Lord na umiinom? Paano pag dinatnan ka ni Lord na nagbebisyo? Wala na. Sorry Lord, sorry, wala nang oras. Ang dami ko nang binigay na oras sa iyo. And this is the reality. Malapit na. But here's the good news. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay maliligtas. Lahat po ng holy, ng righteous. Lahat po nang humingi ng tawad ay maliligtas. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun, ha? Amen. Tuloy pa ba natin? Sino pa po rito gusto? Tuloy pa natin? Sabi mo, I want more. I want more. So in verse 39, sabi, so ito na. Sabi ni Jesus, take away the stone. So pagkaiyak niya, iyak siya, no? Siguro talagang yung iyak niya. Talagang umiyak siya. Kaya ngayon kung may nakikita kang umiiyak, hayaan mo siyang umiyak. Hindi, nasa langit na si Coach Carl. Alam ko nasa langit na si Coach Carl, pero hayaan mo kong umiyak. Hayaan mo kong mag-grieve. Hayaan mo ko na i-feel yung pain. Mamimiss ko siya. Normal yan. Sabi mo sa katabi mo, normal yan. And in verse 39, sabi ng Panginoon, okay, Jesus, sabi niya, okay, take away the stone. Sagot ng kapatid, naku Lord, ito na, 4 days na yan. Mabaho na. Again, sabi ko nga kanina, it is part of God's plan. Kasi po sa Jewish tradition, naniniwala sila na ang tao pag namatay, ang soul nito ay nandun lang umiikot malapit sa katawan niya for 3 days. So siguro umiikot-ikot pa.
Naniniwala sila sa ganun, no? Hoping to return. Kasi sabi na nga naman, di ba, noon wala namang embalsama eh. Tama? But by the fourth day, ang katawan po ng tao, bulok na. Wala na. Hopeless na. Imposible na sa imposible. But the word tomb here means kever. Sabi mo nga, kever. Kever ko sa'yo. Okay. Kever. Which means grave. When we say grave, ito po ay place of darkness. It is what? It is a final resting place and separation. Sa mata ng tao, kapag nilibing na, tapos na. Tama po ba? Ngayon, ganun sa atin. Pag nilibang na, tapos na. Wala nang pag-asa. But alam nyo ba that in God's kingdom, ang tomb po ay hindi ang katapusan. There's another Hebrew word called rekem. Sabi mo nga, rekem. In this word, kanina tomb, pero ito po ibig sabihin nito womb. Yung isa tomb, ito naman po ay womb. Both are enclosed. Both are dark. And both are hidden place. Yung isa the end, but the other is just the beginning. Nasaan daw si Lazarus? Nasa tomb. Late na ba si Jesus? No, because he is not late. He came just in the nick of time. Have you heard about that? Sige, palakpakan po natin si Lord. Have you heard about the nick of time? Meaning, hindi maaga, hindi late. Saktong-sakto. Just at the right moment. Parang ganito. Sa pelikula, nakatali na yung leading lady. Tama. Diba? Tapos, ang katabi ng leading lady, bomba. Diba? Tapos, napapaligiran siya ng goons. Tapos, may countdown. Sige nga, 10, 9, 8, pagdating, 3, 2, stop. Dumating si Cardo. Si Cardo, kilala niyo si Cardo? Na walang malay, no? Kinagat yung bomba. 3, 2, tapos sakto pag 1, hinagi sa mga goons. Sakto-sakto, sa kanila sumabog yung bomba. Kasi kung napaaga, 8 pa lang, dumating siya, hinagis niya sa kalaban ang bomba, patay si Cardo. Isa po ito sa perfect illustration how perfect, how on time God is in our lives. Akala mo wala kang pambayad ng tuition fee bukas, pero on time siya. Mamayang 10 p.m., biglang may nag-text sa'yo, may pumasok daw sa GCash mo. Akala mo wala nang manliligaw sa'yo. Pero He came just in the nick of time. Darating siya sa tamang panahon. Sa second coming ni Jesus. Palakpakan natin ang mga single. Jesus, I rebuke that. Lahat ng mga single dito, Lord, ay makakapangasawa. So bakit, kung 9 years na lang, sabihin natin 9 years na lang, rapture na, at least meron ka pang 9 years, magpakasasa ka. No, Ate Marge! Go, 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 Ate Marge! Amen. Ganon po yung ginawa ni Jesus. Saktong-sakto. Kasi kung napaaga si Jesus, ang dating, buhay pa si Lazarus. Ibig sabihin, that's a manifestation of healing. Pero dahil late and inallow ang delay, they witness a resurrection. Come on, 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 come on. Life giver, gusto mo healing? Gusto ni Lord, resurrection. Gusto mo yung better na person na yan, pero gusto ni Lord yung best. Gusto mo 1,000,000, gusto ni Lord, nag-uumapaw na blessing ng eternal life. And I think higit pa yun sa 1,000,000.
Are you here? After that, magugulat ka. Jesus shouted. He said, Lazarus! Come out! Buti na lang tinawag yung name kasi here outside, baka lahat ng patay bumangon. Sabi ng mga patay, yung ibang patay, Lord, excuse me, ako ba? Oh. Sabi ni Jesus, ay hindi ikaw, bumalik ka na, okay, patay ulit. Joke lang yun, para masaya lang. Joke ng asawa ko yun, so patulan nyo, palakpakan natin. Pag hindi ko yun sinabi ngayon, pagagalitan ako noon, mag-aaway kami. Okay mo yung delivery, pasok, okay. Nanonood ka man ngayon. Babantay siya sa mga anak ko, may sakit. The best ka talaga. Amen! Balik tayo. See? Ganyan po ka-powerful ang name ni Jesus. There is power in the name of Yeshua. In verse 44, dito na po ako magtatapos. Ano pong nangyari? The dead man came out. His hands and feet wrapped with strips of linen. Nakabalot pa siya eh. And a cloth around his face. And Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ano sinasabi sa atin ng verse na ito? Lumabas si Lazarus, nakabalot pa sa tela, nakatali ang kamay at paa. Imagine mo yung isang tao na halos hindi makagalaw. Sige po. Tama? Parang zombie. Pilit. Di ba? Pilit na pilit. Pilit kang gumagalaw. Pilit na sumusunod sa tawag ng Panginoon pero hindi ka talaga makagalaw. Are you here? You know what? I realize, ganyan ang itsura ng isang taong tinawag ng Diyos pero nakagapos pa rin sa lumang buhay. Nakagapos pa din sa guilt. Tinatawag ka na ni Lord. Lazarus! Say your name. Apple! Rod! Kenneth! Carl! Pero pilit mong ginagapos ang sarili mo. Limited ang kilos. Paralyzed, hindi makalaya. Look at me. Sin doesn't just kill. It binds. Sin disarms our potential. What's next? Inutusan ni Jesus. Alisin. Alisin nyo. Tulungan nyo. Alisin nyo lahat ng nakabalot. See? God will send help. Ito yung mga taong ilalagay ni Lord sa buhay natin para makalaya tayo. Mga mentors, pastors, coaches. Kaya wag mong papalagan yung mga taong kinokorek at nire-rebuke ka. At tinutulungan ka. Alam niyo po ba the name Lazarus means God has helped? May kasabihan, di ba? Tulungan mo naman yung sarili mo para tulungan kita. Oh. Ay, tulungan mo naman yung sarili mo para tulungan ka ni Lord. Tama ba yon? Mali. Kasi kung ganun yung mangyayari, that is not really help and rescue from God. Kasi kaya mo pang tumayo. Yung help na sinasabi dito, yung tipong helpless ka na, imposible na, dapang-dapa ka na pilay ka na spiritually, but here comes Jesus to the rescue. Extending His hands and present in times of need. Ito yung humihingi ka na ng tulong kasi hindi mo na kaya. Nakahiga ka na, hindi mo na magalaw yung sarili mo, hindi ka na makahinga, hindi mo na makita. At may nag-e-extend ng kamay mo, yun po ang tulong. May mo sa katabi mo, magpatulong ka. Nga pala, good news, if this is your first time at matagal ka na dito sa Life Giver, good news kasi merong pinapadala si Lord sa buhay mo na tutulong sa'yo. At pag binibigay nila yung tulong na kailangan mo, huwag mo silang palagan.
Because when Jesus gives you life, He also gives you freedom. Hindi ka tinawag para mabuhay ng nakatali. Tinawag ka para mabuhay ng malaya. Sino po rito gusto ng healing? Gusto ni Lord, gusto mo healing, pero gusto ni Lord resurrection ngayon. Gusto mo may mangyari sa buhay mo, pero sabi ni Lord, anak, gusto ko may mabuhay sa'yo. Gusto mo ng second hand, bibigay ng Panginoon sa'yo, brand new. Meron ka bang what? Meron ka bang namatay na pangarap? Meron ka bang purpose sa feeling mo matagal nang namatay? O di kaya naman calling na nabaon mo na sa limot? Feeling mo nasa dark place ka na at wala ng hope? Just like Lazarus in the tomb. Hindi lang ito a place of death. Sa kamay ng Diyos, the tomb becomes a womb. A place kung saan something new is forming. Transformation happens. It is a place where resurrection is getting ready. Sige po. Your life is not over. Your dream is not dead. You're not being buried. You're just being planted. What happened? After that shout, Lazarus came out. Nabuhay po si Lazarus na 4 na araw na pong patay. Yun po ang miracle na imposible na sa imposible. But that delay, that silence, that dark place, hindi yan rejection. That is just a preparation for God's resurrection in your life. Pinakamalakas na palakpak sa Diyos. As I end, let me share to you the story of Coach Carl. This is the man named Carl Sanchez who lived his life for the Lord. Yes, he is not perfect, but he is efficient. Siya yung naging clown natin sa lahat ng mga gawain natin. Pinasaya ang lahat sa mga ibang klase niyang mga jokes. Hanggang sa isang araw, he was diagnosed with severe pneumonia. Last April 14. He battled in the hospital for how many months? How many weeks? Hanggang sa nalaman nating malala na pala ang kanyang kondisyon. Pero alam niyo po ba na kahit po nasa hospital siya, alam niyo ba na nagmi-ministry pa din siya? Nagre-remind unti-unti sa schedule ni Bishop pag kaya niya. Tapos alam niyo po ba na siya din ang nag-remind kay Coach May sa volunteers ID ninyo? He was in the hospital bed. And he reminded Coach May. Not until God encountered him in the hospital. Alam niyo po ba, bago siya mamatay, binigyan siya ng vision ng Panginoon. Ito po yung nakasulat. Nakuha ko po ito kay Jev. Sabi niya, April 27, 2025, it was 2:55 a.m. Habang natutulog ako, this is Coach Carl. Bigla ako naalimpungatan, pero nakapikit pa din yung mga mata ko. May malakas na kulog at kidlat na dumadagundong sa ulo ko. Pero kinabahan, medyo natakot siya. Pero ang sumunod na eksena ganito. Isang buong boses ang tumawag sa pangalan ko. Sabi niya, Carl, Carl. Yes po, tugon ko. Then yung takot ko, kaba ko na wala nung narinig ko yung boses. Very clear yung voice, very audible yung pagkakasabi. Sabi niya, Carl, binibigyan pa kita mo
mabuhay. Dahil may gagawin ka pa sa ubasan ko. Nakita ko yung image ng church natin habang sinasabi niya to. Gagamitin mo ito sa ikaluluwalhati ng pangalan ko. Maximize it. Enjoy it. At ang tangi ko lang nasabi, salamat Lord. At ramdam kong tumutulo ang luha ko kahit nakapikit ako. Ito na yung pinakamatinding answered prayer and miracle ni Lord sa akin, sa atin. Ito po yung ilang araw na din na laging pinapakita sa vision niya na nagte-testify siya. Thank you, Lord. Palakpakan po natin si Lord. At after this, naging positive siya, no? Metro family. Ang kwento sa akin ni Pashobe, nag-message pa daw si Coach Carl na gagaling ako. Pauuwiin ako ni Lord. Magme-ministry ulit ako. He was so positive, energized. And ang ganda ng take niya at may peace siya. Kaya lang, eventually, bumababa yung oxygen level at kinailangan siyang tubuhan. Alam niyo po ba, first time in history, sabi ni Jev, siya lang ang nakita kong tinubuhan na nakangiti. Ilang araw ang lumipas, pahina ng pahina. Nagkaroon na ng complications ang kanyang katawan, tuluyan na. At tuluyang namatay last March 3, 2025. It was 8:27 a.m. Yan yung vision na binigay ni Lord sa kanya. Made sense. Pinagaling na siya ni Lord. Pinagaling na siya ni Lord sa langit. Doon, wala na siyang sakit, wala na siyang hirap, wala nang tubo, wala nang injections, wala nang hingal. At yung lalagong ubasan, tayo yun na naiwan. Dahil sa inspirasyon na dala-dala niya, again, He is never perfect, but He is efficient. Lalago pa ang ating simbahan. Lalago pa ang ubasan. And because of this inspiration, lalo pa po tayong dadami, all for the glory of God. Amen. Coach Carl is not just in the tomb, but God placed him in the womb for a new beginning. Ang sakit sa atin. Sabi ko nga sa kanya, ano kaya sinabi ni Jesus sa kanya nung una siyang nakita? Siguro ngayon sumasayaw ka na. Panay TikTok mo pa naman. Sarap ng kain niya doon, wala na yung tubo. Wala na yung tubo, yung masakit. It is just a new beginning. It is just a new beginning for all of us, Life Giver. This is the time for us to serve God while we can. Habang may oras ka pa, maglingkod ka na sa Diyos. If God is resurrecting something in your life, let it be. Hayaan mong buhayin ni Lord yung namatay mong pangarap. Yung namatay mong purpose. Do not be complacent anymore. And just like Lazarus, his death was a way of preparation. And I believe that Coach Carl's death is just a preparation for something new and for something greater for Life Giver family. Tatayo po tayo lahat. Papalakpakan natin ang Diyos. Yakapin mo yung katabi mo. Nagmamorn yan. Nasasaktan. Yakapin mo yung katabi mo. And God is good. In all seasons, He is good. In every season, He's good. In season of gladness, and even in the season of mourning, He is faithful. He is good. And good news, Life Giver, because He wants to do the same thing for you. Maybe pakaramdam mo ngayon, nasa tomb ka. You're stuck. There for the longest time. Tomb of pain. May tomb of fear ka. May tomb of regret ka.
May tomb of broken dreams ka, hindi mo alam paano ka magsisimula. Sinasabi mo, Lord, late ka naman eh. Ang tagal mo, Lord eh. Tagal mong sumagot. Maybe some of you, you're hurt. At pakiramdam mo, wala nang mangyayari. Alam nyo, dito na tayo sa imposible life giver. Dito na tayo sa hindi kaya ng tao. Dito tayo sa kayang gawin ng Diyos. The Lord wants you to surrender everything to Him. Your fear, your past, your plans. That pain in your heart. And He can bring it back to life. Ang story po natin doesn't have to end in the dark. Because Jesus will step in and change everything. The key is to accept Jesus. The key is to surrender your pain. The key is, Lord, call me again. So that this death will come to life. I've been stuck, Lord God, in the dark. Ang tagal na naming nasa tomb. And God is just calling you, Lazarus! Come out! Lazarus! Come out! Life Giver Church! Come out! God is reviving you today. Feeling mo nasa flatline na yung heartbeat mo. Flatline ka na. Imposible ka na. You are already dead spiritually, but here comes Jesus. Came in the nick of time. He's never early. He's never late. And He's telling you, rise up. Rise up! Rise up! Rise up! May binubuhay ang Diyos sa'yo ngayon. May binubuhay si Lord ngayon. May binubuhay siya ngayon. Yung spirituality mo na matagal nang patay, binubuhay ng Diyos. Yung ministry na wala ka ng gana, binibigyan ka ni Lord ng siglang muli na lumaban at bumalik sa relasyon sa Panginoon. Yung pamilya mo, wasak na, imposible na, but God is restoring it. He can do it again. He can do it again. Maghanda ka, because God is making your miracle story today. Come on! Yes! Purihin mo ang Diyos! Hindi siya nagbabago. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko.
not denial. Baka feeling mo lang matagal. Feeling mo parang hindi tayo sinagot ni Lord. Sabi mo, pagagalingan mo yung mga anak mo. Sabi mo, mahal mo kami, Lord. Yes. Maybe we feel like it's already a denial. It's already a delay. But this is not a denial for us. You feel like this is your end. But this is not the end. This is not the end. And the Lord is just starting. A new beginning has been birthed. A new heart has been birthed. And Life Giver Church will grow and more, grow and grow and grow and grow and grow and grow until Jesus comes back. It will never stop from here. I challenge you, Life Giver, serve God while you can. Habang bata ka pa, maglingkod ka sa Diyos. Habang may lakas ka, maglingkod ka sa Diyos. Si Coach Kan, nasa deathbed na siya. Naglilingkod pa rin siya. Huwag mong hintayin na nasa deathbed ka na, saka ka palang maglilingkod sa Diyos. Now, do it. Serve God with your family. Love God with all your heart. Hindi bukas, hindi next week, hindi next year. Ngayon! And the Lord is just rebirthing something in our hearts. I pray for comfort. I pray for more love. And Lord, naniniwala kami that this is not the end. Denial is not delay is not denial. And the end is not the end. Hawak-hawak tayong kamay bilang pamilya. At kakantahin natin to. At ideklara natin ang pagka-Diyos ng ating Diyos sa ating mga buhay. Na sa lahat ng panahon, lahat ng season ng buhay natin, siya ay Diyos na buhay. He is the resurrection, the life. Akala mo lang namatay, pero nabuhay. Akala mo lang masakit, pero may binago si Lord sa puso mo. Sing this. Come on. Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Yes, Lord. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa Last time. buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Lord, Diyos ka sa amin. Sa panahon ng kasiyahan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pag-iyak, ng pain. Ikaw ay totoo, ikaw ay Diyos. Ikaw ay faithful. Sa oras ng buhay at sa oras ng kamatayan, you are faithful.
Thank you, God. Because there is a preparation in the tomb. Lahat kami, Lord God, ay hinanda mo na sa pagbabalik mo. Marami pong salamat. Lord, salamat dahil may pinatay ka sa buhay namin ngayon. Sige, surrender mo yung kasalanan na yan. Sige. Surrender mo yung kasinungalingan na yan. Surrender mo yung old life mo. Surrender mo yung past life mo. Yung mga memories, yung mga traumas, yung mga pains. Sabi ng Panginoon, kailangan may mamatay muna bago may mabubuhay. Kailangan may surrendering bago may kalayaan. Hindi pwedeng may mabuhay, pero hindi ka mamamatay. Ano yung mga bagay na kailangan ng patayin sa'yo ngayon? Alam mo yan. You only live once. Hindi mo na mababalik ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, i-surrender mo na yan. The count of three. Lord, I surrender my life. I surrender this sin. I surrender my past life. I surrender, Lord God, ang mga kasinungalingan. I surrender homosexuality. I surrender, Lord God, theft. I surrender, Lord God, adultery. I surrender, Lord God, yung mga Diyos-Diyosan namin sa aming mga buhay. And Lord, simula ngayon, patayin mo na to, Lord. At gusto na naming mabuhay ng totoo. Sa'yo lang, O Diyos. Come on. Lazarus, come out. You are now free. You are now delivered. You have now a new life. You have now a new resurrection before the Lord. Receive it. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Bagong buhay, bagong puso, bagong resurrection, bagong direksyon. Binibigay ni Lord sa'yo. Receive new life, new direction, new spirituality, new commitment. Receive it. Hallelujah, hallelujah. As we declare, raise up your hands as a declaration of resurrection. Come on. Come on. This is your resurrection. Life giver. Come on. Lazarus, you are now resurrected in Jesus' name. More. Come on. Pinapatay mo lahat, Lord. Karamdaman, sakit, kasalanan. Right now, in Jesus' name. More. Malaya ka na! You are now free! Shirararararara! Boots to heaven! On! Shirarararaya! Pakan mo ang Diyos.
the resurrection and the life. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, God, for our resurrection. Thank you, Lord. May pinatay ka ngayon sa aming buhay at binuhay mo ang mga dapat buhayin sa amin. This is sealed by your precious blood. Thank you, God. We are now out of the tomb. And Lord, today we are embracing new life with you. Lazarus, you are new in the Spirit. Life Giver Church, you are new in the Spirit. Receive it in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in Jesus' name. And everybody say, Amen! yakapin mo yung katabi mo! Thank you, Lord.